Kita mo. 73 off-season weight. Pag hindi ako nag-compete, na mga 73 lang yung weight ko pag off-season. Pero pag kailangan mag 70 below, so kunyari lightweight, nag-drop ako. Doon sa hammer na dumbbell, pag kumawa kayo dito sa taas na part, para if ever na iangat mo siya, hindi lang sa bicep, pati doon sa rising, nadadakay. So hindi ka pwede mag-hammer na mababa, kailangan mag-hammer na pataas din, hindi pwedeng mabali yung wrist. So kailangan control mo rin siya. Pag hindi mo na kayang isama yung wrist mo, ibig sabihin, sobrang bigat niya. So, pag-drop ka ng weight. So, since Monday, heavy as possible yung ginagawa ko pag Monday trainings, tapos bicep at forearms. Ang problema lang, nung Sunday, kahapon, may arm wrestling practice kami, so medyo masakit yung forearms. Pero tuwing Monday, lagi ako nag-try na mag-heavy as possible. Para pagdating ng mga ibang araw, kahit light na lang, mga rotation, doma. Ayun. So guys, yun, tapos na tayo sa biceps. Ginagawa ko muna parang nagba-bicep muna ako. Warm up siya sa bago ako mag-forearms training. Pero yung forearms training ko hindi siya pang bodybuilding, kumbaga pang arm wrestling siya sa mga static, wrist curls. Kaya ayun, bale sa bicep na ginawa natin, nag-ano lang tayo yung medyo bodybuilding form nga yung sa kasi pa-outwards siya para ma-cover yung buong bicep. Tapos yung sa hammer naman, yun medyo slight na pang arm wrestling training kasi dahil sa wrist na hindi mo parang nila-rising mo. Yung naman yung sa ayun sa hammer, saka sa lahat pala nung bicep training natin, laging contraction. Kumbaga kahit kaya mo yung weight, parang feel mo na flex mo yung bicep mo kada rep. Tapos pwede ka gumamit ng momentum kung mabigat. Basta kunin mo pa rin yung pababa, try mo pa rin pigilan yung pababa. So, ayun, hindi ka lang nag-curl. Sinusqueeze mo siya as hard as possible kapag kahit magaan para yung tama makuha ng muscle. So, forearm straight tayo. Let's go. Since left-handed ako, yung weaker arm ko yung inuuna ko yung right. Para, kasi hindi ko siya binibilang. Magawa ko sa right. Hindi ko pinapantay sa left, alay sa bodybuilding. Dahil stronger arm ko yung left. Kung magawa man 10 sa right, mag-failure ako sa left, like siguro mag 15. So hindi sila pantay. Pero warm-up set to para sa static holds. First set.
kanina warm up. Tapos ngayon, static weights. 80 pounds. Right. So, pag hindi ko na kaya, try ko siya i-girl. Bye! So since galing ako ng bodybuilding, medyo baguhan pala ako sa arm wrestling. Yung marirefer ko lang sa yung kunyari mga stocks. Hindi ako masyadong magaling pa sana sa mga joints. Medyo nag-aaral pala ako ng mga pwede. Pero kung sa muscle, para for me BCAA yung pwedeng i-refer ko ng supplement. Tapos intra. Kasi yung BCAA ang purpose niya talaga yung pang-recover. Tapos, ayun, kasi kapag umiinom ka ng water, habang nagbubuhat ka, ina-absorb siya ng muscle. Kasi ang muscle, diba, 70%. So, sa akin lang ang kumbaga, yung ginagawang technique, since tubig siya, so habang nagbubuhat ka, yung ina-absorb ng water ng muscle mo, may BCAA content. So, yun. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng barbell wrist curl. Kasi kadalasan sa dumbbell. Pero ang pagkakaiba nila, nag-stabilize ka ng wrist. So, bukod sa kinakurl mo siya, yung balance din, nagiging factor sa strength ng wrist. So, parang ganito. Tapos may fat grips pa. Tapos close din. Close yung forearms mo sa bicep. Parang naka-focus ka dun sa... So, imbis na nag-curl ka lang, 45 pounds pala itong bar. So, kaya wala siyang weight kasi may weight na siya. So, bukod sa nag-curl ka, nagbabalance ka rin ng bar. Dagdag tension siya. Ayun, again, lagi kong inuuna yung weaker arm ko. Kasi hindi ko siya pinapantay. Ay. Mas prefer ko yung false grip compare sa ganitong grip na normal. Kasi mas nafe-feel ko yung forearms niya. Ay, yung forearms ko na na-work pag ganito. Hirap yung balance niya. Baka isipin yung umakti ako. Yung mabigat talaga siya kasi yung bar pa lang 45 pounds na.
mukha lang magaan. Fourth exercise sa forearms naman. Ito. Hindi siya yung regular na pull-ups. Kasi para sa back eh. So, kapag forearms yung training mo, more on half rep. Tapos yung hawak mo hindi siya dapat fingers na normal para makapag-pull up ka. So kapag forearms para tamayin mo, dapat yung kamay mo nandito. So parang naka-false grip ka. Kasi kung nasa fingers, masyado kang malakas dyan eh. Yung tension napupunta lang sa grip tsaka sa lats. So if naka-ganito naka-false grip ka, or pwede rin ganyan, pero mas gusto ko ganito dahil nga rin. Ayan. Makukuha mo yung work sa forearms mo kapag naka-false grip ka. So ganito. Ayan. Hindi ka pwede mag-ganito. Madali ito eh. Shoutout, videographer. 6K lang TF niyan, kada shoot. Last workout natin, kumbaga finisher workout. Standing wrist curl ata tawag dito. Pero hindi na siya kailangan mabigat. Tapos ang importante lang, false grip. False grip. Ginagawa ko total of 100. So, 20 reps, 5 sets. Nakita niyo yung mga exercise, puro bar, dumbbell, tapos ayun, wala kang nakikitang goma, tsaka tapos mga cable. Kasi iniwalay ko talaga siya. Kumbaga, yung sabi ko nga sa Monday, nag-try lang ako na mag-heavy. Kunyari, compound isolation na puro heavy lang. Kumbaga, strength, volume. Tapos, doon sa mga next day, dahil hindi ko na masyado kaya mag-heavy, dahil nga galing tayo sa heavy, doon ko na pinapasok yung mga reps ng curls, cable, pronation sa mga goma.